Wow, grabe! Isa ba si Michelle D sa best in swimsuit dito sa preliminary competition? Yes or no? Kasi nga, napaka-pulido at napaka-finesse yung kanyang execution. So, ito yung audience view ng kanyang swimsuit competition sa mga audiences. Kaya panoorin natin itong isa. Okay, so eto na yung isa sa mga audience view natin kay Michelle D sa kanyang swimsuit during the preliminary competition kahapon. Paglabas pa lang ni Michelle D, mafe-feel mo talaga yung kanyang grace under pressure na motto na nasabi niya yan sa isang interview, I think kay Boy Abunda, if I'm not mistaken, kasi 'di ba, wag mo ipahalata na nape-pressure ka kasi doon pwedeng yun yung cause na magbe-breakdown yung confidence level mo. So, kahit na alam mong mabigat sa'yo yung responsibilidad na nire-represent mo yung country, ayan, ipakita mo na kayang-kaya mo. At yes, na-execute niya. And every pose, mapapansin mo na bakit parang hindi siya pagod, hindi siya haggard, napaka-fresh niya, tapos pulido talaga yung ginawa niya. Kaya ang lakas ng kanyang stage presence during that time nung preliminary competition. Kaya lahat talaga ng mata nasa kanya and pero syempre hindi natin mabe-blame na you cannot please everybody, but then still stick to the positive side sa execution ni Michelle D kasi para sa akin kontento na ako and I'm very happy sa kanyang execution. Ito naman yung second entry doon sa swimsuit competition ni Michelle D. So, mapapansin nyo, there is a big difference, especially sa resolution kung paano siya nakuha. Pero, ang importante dyan is na i-feature si Michelle D from the audiences. Tapos, mapapansin nyo talaga yung execution niya. Ang galing, no? Grace under pressure, ika nga yung nasabi ko kanina. And then, ang dami talagang kumuha ng pictures niya, yung isang pa-post niya doon sa center ng X, and kalat na sa social media. So, nakakatuwa lang kasi ibang klaseng suporta ang binibigay tsaka ng attention ng mga pageant fans from the Philippines kasi parang kakaiba, no? There is something na pwedeng mangyari this season. Kaya lang, positive lang tayo. Ito naman, yung iba pang audience view na footage. This is why Miss Universe is the #1 pageant in the world, in my own opinion. Kasi preliminary competition pa lang is ganito kadami yung mga tao, as in punuan talaga. And alam mo yun, kukulangin talaga yung stage na kailangan talaga malawak yung stage, no? Pero ang dami nagpapatronize, yung mga pageant fans, yung mga families ng mga candidates, pumupunta talaga sa venue and nag-cheer sa kanilang mga candidates or family member na nire-represent ang country nila. So as you can see, yung gown ni Michelle D, tapos yung other angles, mapapansin nyo na wow, as in, ganito talaga, blockbuster ang dating kapag may mga pa-eksena ang Miss Universe, mapa-national costume man, preliminary, at mas lalong-lalo na sa finals night. O, di ba? So, mapapasana all ka na lang na sana ganito lagay ang mga pageants, basta marunong silang mag-alaga ng mga candidates para naman laging nag-e-enjoy ang mga pageant fans sa pagsuporta ng mga pageants. Ang sarap kapag meron kang family member na nag-attend as an audience doon sa preliminary competition tsaka national costume. Kaya eto na yung gwapong kapatid ni Michelle D and eto yung kanyang sinabi. It goes to show how Michelle's doing. She's just impeccable with everything that she's showing to everybody. And just to represent as her family is just such a privilege, it goes to show how Michelle's doing. She's just impeccable with everything that she's showing to everybody. One last look para sa swimsuit ni Michelle D. So, mapapansin nyo, napakalinis, lalong-lalo na sa hairstyle niya, di ba? Pero may mga nagsasabi na parang nagpa-haircut siya or nagpabawas siya ng hair. But for me, parang sa style lang yan, no? Iniba lang yung styling kaya nagkakaroon ng optical illusion. So correct me dito if I'm wrong, ha? Yung the way na pagka brush up kasi ng hair niya, parang nakaka-short tignan. Pero kapag tatanggalin mo yung naka-brush up sa hair niya or kung ano man yung nilagay doon, parang same pa rin yung length ng hair niya. So, parang pinanipis lang ang itsura niya pero kapag alisin mo talaga yan,
same na same pa rin yung length ng hair niya. Ayan. So, mukhang yan yung nagiging issue sa kanya nung kahapon kung bakit daw siya nagpabawas pa ng hair. Yung iba nagsasabi na ayaw kasi nila na baka ginagaya ni Michelle yung si Nicaragua kasi almost same sila ng length ng hair. Kaya parang sinuggest siguro daw na ipabawas pa yung hair or style ng ganyan para magmukhang ibang klase yung hair ni Michelle D. Anyway, wag muna tayong mag-expect ng bonggang-bongga kasi kapag hindi talaga lumabas yung ina-expect natin, syempre masasaktan lang tayo. The best na for me is happy na ako kapag nakapasok na talaga si Michelle sa top 20. Kasi at least nakapasok na naman tayo sa placement no ng Miss Universe. And yun yung pinaka-goal natin. Si Michelle na lang ang magpapatuloy kapag nakapasok na siya sa finals night, no? Siya na yung magpapatuloy sa swimsuit, sa gown, sa Q&A na ang kailangan niya is yung support natin, mapa virtually or physically man, kasi tinataguyod niya ang Pilipinas for Miss Universe for the 5th round. Bonus na lang sa atin kapag makapasok pa siya sa top 10, top 5, top 3, and super bonus na lang kapag nakuha na niya yung corona. So, it will be the 5th ever for the Philippines kapag nanalo siya this year sa Miss Universe. Pero wag masyadong umasa kasi masasaktan ka lang kapag hindi lumabas yung result na inaasam mo. Papalubog na yung araw kaya ganito na yung itsura ng sky, nagiging orange na, no? Ayan. Sana nag-enjoy kayo dito sa bagong pageant update natin, especially sa audience view kasi maraming nagpapasa ng mga ibang angle ng presentation sa national tsaka sa preliminary competition from audience view. And kitang-kita nyo nga naman, no? Punong-puno talaga. Anyway, I hope na nag-enjoy kayo dito sa vlog ko. And sana kahit na after Miss Universe, susubaybayan nyo pa rin ako, ha? Ayan. And I hope na may natutunan kayo dito sa videos ko and mga other vlogs ko. Tapos, follow nyo rin ako sa Instagram, The Story of Anthony. Ayan po, nakalatag kasi I am so happy na I reached 1,000 followers. O, di ba? Hindi birong maka 1,000 followers sa Instagram, no? Ang hirap kaya. Anyway, sana masaya kayo ngayon. Another update na lang after a few hours from now. So once again, thank you so much and sana nakarelate kayo, especially about controlling your emotions or expectations. Kaya always positive lang and iwasan ang negativity at iwasan din ang ugaling kanal.